magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli, nandito na naman po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birad Ako. Okay, sa ating magpapatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birad Ako. At syempre, binabati po natin una sa lahat ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, binabati din po natin maging ating mga solid Epifanio supporters Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga malagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birad Ako. Okay, sa gabi pong ito ay pag-uusapan po natin, ito na naman pong pinapakalat na fake news ng ating mga kalaban na di umano yung isang tao dyan na laging paepal dyan sa kamera na walang iba kundi itong si Marco Beta ay umarangkada daw at yun daw ang pinaka mas mataas ang sorbe sa lahat daw ng mga tumatakbo ng pagka-senator. Yan po ang pinapakalat ngayon at alam nyo ba kung sino kasabwat niya dito? Siyempre wala nang iba. Sino ba bang kasabwat ni Marco Beta? Hindi yung mga kapwa niya, di ba? Anong sabihin na kapwa? Kapwa niya gago, kapwa niya si Raulo, kapwa niya tanga, kapwa niya traidor, kapwa niya demonyo, una sa lahat, di ba? Pinapakalat nila mga kababayan na si Marculeta daw, si Marco Beta daw, na mukhang anidoro, ang pinakamataas daw na mayroong ratings sa para manalo ng pagka-senador. Hindi ba naman, di ba? Alam niyo mga kababayan, grabe na pong ginagawa, mga desperado na po talaga yung mga tao ni Marco Beta. Pero may napapanood pa ako. Sabi pa doon sa napanood ko, si Marcoleta daw yung taong may paninindigan at hindi daw nauutusan. Gago! Niloloko nyo sarili nyo. Anong hindi inuutusan? Kaya nga yan nagbukas ng kaya nga sumisingit yan doon sa kamera at pinapatawag ako dahil inuutusan niya ng amo niyang demonyo na diablo na katulad niya na si Eduardo Manalo, mga gago. Huwag nyo niloloko mga sarili ninyo. Niloloko nyo wala namang gayon. Ay siya. Kapag kayo laging gay ay tayo hindi magkakaigay. Di ba? So mga kababayan, ito na nga yung sinasabi natin din ay siya, pinaglalandakan nila na ito tong si Marcoleta ay malaki daw ang chance na manalo bilang isang senador. Naku po, katakot-takot na kasinungalingan na yan. Alam nyo mga kababayan ito, wag naman sana magagalit si Marco Beta. Sasabihin ko lang po sa inyong katotohanan kung anong klaseng tao si Marcoleta at ano yung namamasdan o nakikita ng taong bayan kay Marcoleta. Alam nyo mga kababayan, galit na galit sila sa atin kasi sinasabi natin katotohanan dahil nasasapul sila. Kaya nga gusto ko ipatawag ni Marco Beta dahil gusto niyang gamitin yung kapangyarihan niya doon. Dahil alam niya, pwede niyang gamitin yung kapangyarihan niya para tayo ipatahimikin, para hindi na tayo magpatuloy sa ating programa. Maraming technique si Marco Beta. Alam mo naman na 10 sungay niyan, di ba? So ito, alam niyo mga kababayan, para sa akin kung anong nakikita ko lang dito kay Marcoleta, itong mukhang bulldog na aso ni Eduardo Manalo na sinasabing may paninindigan daw. Pero ang katotohanan, aso to mga kababayan, tuta ito, bayaran ito ni Rodrigo Roa Duterte na kung siya ginagamit yung kanyang reliyon para ipagtanggol yung kanyang amo na kung saan kaalyado niya, kaalyado niya sa PDP lapa tuloy na wala ng kalaban-laban, mga minamahal ko mga kababayan. Ito ulitin ko lang for me, according to my observation here with Marcoleta, the first thing I saw in here was, he lack of determination. Yan po ang aking observation sa kanya. At ewan ko lang kung yan din ang nakikita ninyo Ewan ko lang kung yan din yung una ninyong nakikita sa kanya. Kasi kung titingnan po ninyo mga kababayan, many people probably know that Marcoleta is a lawyer who knows the law, right? But despite her knowledge of the law,
who is on her side. Ito, tanong ko lang, sino yung kinampihan niya? Bagamat may alam siya sa batas, bilang isang mambabatas, sino yung kinampihan niya? Hindi ba yung taong umabuso, nagtraidor, nagwalangya, hindi lamang sa mga tao, pati sa Diyos, bilang siya ay isang matino, sabihin na natin matino, may pinag-aralan, may natapos, masasabi mo ba may paninindigan siya sa ginawa niya na pagkampi sa mga Duterte? Wala. Kasi alam niya lawmaker siya di ba? Alam niya ang tama at mali. Sa edad ba naman niya na yan? Hindi pa niya alam kung anong tama at mali. Di ba? So, paano nasabi ng mga tuta, mga aso, mga vloggers ni Marco Beta na tapat, tunay? Sa totoo lang aaminin ko sa inyo yung totoo pag binasa nyo yung comment section ko ang daming galit kay Marcoleta at sinasabi wala silang ibang sinasabi doon. No vote kami kay Marco Beta. Ayaw namin kay Marco Beta. Traidor yan si Marco Beta. Basahin nyo. Pero pag napanood mo yung mga advertise, yung mga pinapalabas tungkol sa kanya, sasabihin ng mga vloggers niya, may paninindigan daw itong si Marco Beta. Diba? May paninindigan ba yung kumampi ka? Kumampi ka kay Kibuloy? Diba? Alam naman siguro niya kung ano. Ito, sasabihin ko na sa inyo. Mayroon pong doktrina ang Iglesia ni Manalo na matindi po yung doktrina nila kung babasahin po ninyo. Dito malalaglag po silang lahat dito. Mahuhulog po na winalang niya ni Marcoleta na pinahintulutan naman ng kanyang bossing amo, Panginoon na si Eduardo Manalo, yung kagaguhan niya na kung saan yung tinayo, tinatag, pinaniniwalaan na tinuturo nilang aral ay nababoy sa pamamagitan ng kaisa o pagsapi ni Marcoleta sa grupo ng mga taong masasabi natin hindi kumikilala sa Diyos. Isa na dyan si Digongyo na minumura lang ang Diyos. Si Sara na nagsabing walang Diyos. Si Kibuloy na nagsasabing anak ng Diyos na makapangyarihan siya, na siyang nagmamayari ng mga kaluluwa natin. Doon pa lang hindi pinanindigan ni Marcoleta yung aral nila dyan sa Iglesia ni Manalo. Hindi niya pinanindigan yung natutunan niya sa Biblia. Kung yung kanyang pagiging Iglesia ni Cristo ay hindi niya pinanindigan, even though he was unable to stand up for what he know about his religion or the teaching of his religion. Kung yung natutunan niya sa kanyang pagiging abogado ay hindi nga niya pinanindigan, even though he can't stand by what he knows about the law and what is written in the law. Di ba? Yung bansa pa kaya natin? Eto nga, hindi pa nga siya nananalo. Anong sabi niya? Hindi ba nga ang usapin kasama sa usapin ngayon sa ating bansa yung tungkol sa pang-aagaw ng China sa teritoryo natin? Anong sabi niya? Tungkol dun sa West Philippine Sea. Wala daw West Philippine Sea. Di ba? Malaking kagaguhan yun Alam niyang meron at talagang meron. May pinaglalaban tayong lupain na pagmamayari natin. Ngayon, saan niya ginamit yung karunungan niya? Paano niya ginagamit yung kaalaman niya? Kanino siya kumakampi? Sige nga. Di ba halatang kumakampi siya sa mga mananako? Ayan, hindi pa yan senador paano na kung naging senador ba to? Kung naging senator pa to, di ba? Ano na mangyayari? Baka sabihin niya, walang Pilipinas. Walang atin. Teritoryo ito, sakop ito ng bansang China. Baka imbis na siya ay manindigan para sa ating bansa, paninindigan niyang dapat nga tayong sakupin. So, mag-isip kayo. Tapos sabi ng mga ulupong,
si Marculeta daw o si Marco Beta daw ang pinakamataas ang ratings ngayon sa ating bansa. 'Di ba? Malaking kasinungalingan 'yun eh. Yung pagpapakalat nila ng fake news. Eto, panoorin nyo para masabi nating fake news. Ibang-iba doon sa kinakalat nila na number 1 daw si Marculeta na pinakamataas sa Sorby. Eto, panoorin natin mga kababayan. Nanguna sina Senador Bongo at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa pinakahuling senatorial survey ng social weather stations ngayong Marso. Kapwa sila nakakuha ng 42% na voter preference mula sa mga nakapanayam ng SWS. Sinunda naman sila ng kapatid na broadcaster ni Erwin na si Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto at re-electionist na si Senator Lito Lapid. Ang survey na kinomisyon ng think tank na Strat-based group ay ginawa noong March 15 to 20, ilang araw matapos maaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 1,800 ang respondents sa buong bansa. Ang iba pang pasok sa Magic 12, mga re-electionist na sina Bong Revilla, Pia Cayetano at Bato de la Rosa, maging ang dating senador na si Ping Lacson at TV host na si Willie Revillame. Makati Mayor Abby Binay, dating senador Manny Pacquiao at Las Piñas Representative Camille Villar. O ngayon, nasaan dyan si Marco Beta? Ha? Binabanggit doon yung pasok sa Magic 12. Nasaan ngayon yung number 1? Ha? Tingnan nyo yung kalokohan. Tingnan nyo kung gaano ka siraulo pati na yung mga supporters ni Marco Beta. 'Di ba? Kasing gago niya. Niloloko nila ang taong bayan. Walang yaka, nagmamalaki ka pa naman na iglesia ka ni Manalo. Sabagay, wala naman talagang gagawing matino basta membro ng iglesia ni Manalo 'di ba? Maliban na lang sa totoong iglesia ni Kristo. Ako naniniwala ako kapag ang isang tao ay totoong alagad ni Kristo, gagawa ng mabuti yan. Dahil hindi mag-iisip ng masama yan, hindi mag-iisip ng kung ano mga hindi magaganda yan. Pero pag mga iglesia ni Manalo, nako, wala na, lalo pag mga aso na katulad ni Marco Beta, na sunod-sunuran sa kanyang amo, sa kanyang Panginoon na si Eduardo Manalo, nako, matindi yan. Lahat ng kalokohan, katarantaduhan, gagawin talaga. Wala Alam na yung Marco Beta, hindi talaga siya mananalo. Dahil ang taong bayan ay gising. Alam ang lahat ng nangyayari. At nakikita ng taong bayan kung kanino ba talaga siya panig. Sa kabutihan ba? O sa kasamaan? Maaaring kayang bulagin ni Marcoleta yung kanyang mga kasapi sa kanyang iglesia na kinaaaniban. Pero yung 99% ng mga Pilipino, hindi niya kayang lokohin Kasi karamihan sa mga Pilipino ngayon, lalong-lalo na ngayon, ano na ba tayo ngayon? 2025 na tayo. Wala naman na sigurong nabubuhay pa na mga Pilipino ngayon na hindi nakakarating ng syudad. 'Di ba? Mabibilang na lang siguro sa daliri yung taong ganon. Pero karamihan ngayon bagamat walang pinag-aralan yung iba, pero hindi na sila kumbaga alam na nila yung nangyayari sa bansa natin. So, marami sa mga Pilipino, kung tatanungin ninyo kung ano ba tingin nila kay Marco Beta, talagang iisa po yung kanilang sinasabi. Unang-una dyan yung pagiging traidor, yung pagiging siraulo, yung pagiging walang kwenta, yung pagiging plastic, yung pagiging, pagiging, alam mo na, yung tawag nito, yung, kumbaga para siyang, kumbaga sa pelikula pa lumalabas na kontrabida. 'Di ba? Ganoon siya Tapos babalik ta rin ngayon. Nako. Talaga naman. Pero gano'n pa man mga minamahal ko mga kababayan, dahil alam naman natin ito, nakita nyo pinagkakalat ng mga vloggers niya na number 1 daw siya. Pero tingnan nyo naman, 100% po na matatalo po yung siraulong Marcoleta na to. Kahit pa ubusin niya lahat ng mga membro nila sa iglesia ni Manalo, hindi yan mananalo. Dahil check sa born again pa lang, check naman na mas marami ang born again kaysa sa iglesia ni Manalo. Diba? Sa Baptist pa lang, mas marami pa rin ang Baptist kaysa sa iglesia ni Manalo. Lalong-lalo na sa mga kapatid nating Muslim. Diba? Hindi pa kasali dyan ng Katoliko na number 1 pinakamadami.
dito sa ating bansa. Diba? Kumbaga, sa dami ng Katoliko sa Iglesia ni Manalo, tuldok lang ang Iglesia ni Manalo sa dami ng Katoliko. 1% lang yan sa 100% ng Katoliko. Diba? So, mga kababayan, eto, nakikita nyo na yung galawan ni Marco Beta. So, tulad ng sinabi ko, huwag natin sayangin yung mga boto natin. Kasi, diba, halata naman Pumili tayo ng isang politiko na magiging katuwang po, magiging kasama, magiging kaisa ng ating Pangulo. Kasi mas lalo pong gugulo kapag nanalo po itong mga to, lalong-lalo na yung mga tao ni Rodrigo Roa Duterte. Nako, lahat ng gagawin po ng ating Pangulo, kukontrahin lang po nila yan. Lahat ng mabubuting plano ng ating Pangulo, sisirain nila yan. Dahil gusto nila sila lang ang pogi, gusto nila sila lang yung okay, sila lang yung maayos. Diba? Walang ibang gagawin yung mga yan. Kaya para maging matiwasay, maayos, at talagang makamit natin yung tunay na pagbabago at hindi yung panluloko, makiisa po kayo. Sumama po kayo na ipaglaban po natin yung totoong katahimikan na ating inaasam-asam, pati yung kaginhawaan, yung totoong pag-unlad, no? So yan po yung dapat nating gawin, mga kababayan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po. Touch the Philippines.